Ngayon, ma'am? Ito sa Washington, DJ. Nasa Washington. So, nalala nyo po, no, si Ma'am Job, sumali po ito. Naikwento nyo naikwento niya ho yung pang-scam sa kanya ng ex-boyfriend niya. Ano po yun, ma'am? Binigyan mo ng big bike tapos never naman kayo nagkita personal? Yes, sir. Yes, DJ. Ganun na nga. Oh, hindi man lang kayo nagkita. So, ano po update, ma'am? Nakuha nyo na po yung big bike? Ano po? Hindi, DJ. After kong sumali noon, mga siguro 2 days, nag-message. Nag-message siya. Nakita niya sigurado. Pero, wala siyang binanggit as in. Nag-message siya sa'yo. Anong sabi niya? Sabi niya, kumusta? Sabi ko, oy, kumusta? Yung may mura. Sabi ko, buhay ka pa? Sabi niya, naman. Sabi niya, ganun. Sabi ko, kumusta na yung pang-uts mo, kako? Utang. Utang. Sabi niya, tsaka kumusta yung yung bigay, yung bike nga. Wala na daw. So, tama ka, DJ, na nahila na siya. Yung big bike nahila na. Nakuha. Kasi, tapos, hindi niya wala nang pambayad. Yun lang, no? Wala nang pambayad. Okay. So, sayang naman, ikaw po yung naghuhulog ng big bike niya at the time, di ba? Yes po. Magkano na po sana yung na ibigay mo para ibayad? 10,000 a month yun eh. 10,000 a month. So, ilang years tapos ilang years mo na nabayaran? 8 months. Sayang, no? Hinatak siguro na na nakarma na. O baka naman pinasalo niya po sa iba. Hindi ko maalam, DJ, kasi DJ, kasi sabi niya nung nag-apply siya, ginamit niya yung name ko. Ginamit niya yung name mo? May binigay po para ma-proven. Okay. So, may binigay po kayong ng ID? Wala naman, yung income ko lang, source of income ko noon. Wala. Bali, may bank statement po kayong binigay? Opo, yung payroll ko po. So, nakapangalan po sa'yo yung loan na yun? Yeah po, pero yung loan, para ma-proven siya, is yung payroll ko po. Pakilala niya sa'yo, asawa ka? Asawa daw. Uy, she's sa'yo. Taga Bacoor, hello. Okay. So, Pulito, hello. Bukod sa big bike, ano pa ho yung naibigay niyo sa kanya? Siyempre, pagmamahal mo. Mahal mo eh. Pagmamahal. Aircon, upuan, lamesa. Teka lang. Balikan nga po natin. Saan niyo po ba ito nakilala si Boy? Kasi lahat ng group mo, DJ, kasali ako. Hong Kong, USA, basta lahat halos. Okay. Ewan ko kung saan doon. Tapos, ano po yung nag-PM siya sa'yo? Nag-PM siya? Sa di ba may mga pictures, tapos greet ka doon, tapos nag-comment lang naman ako, tapos comment din siyang mga ganun. Parang exchange lang sa mga Okay. So, yun. Nire-replyan niya siguro yung comment mo, the time. Opo, DJ. Okay. So, tapos, yun na po, nag-friend request sa sa'yo, in-accept mo, nag-usap-usap. In-accept ko naman. Tapos, naging kayo. Gaano po katagal bago mo sinagot? 3 months yata. Medyo matagal na rin po sana yun, ha? Pero, hindi mo lubos nakilala. Kasi nga po, nung minahal mo na siya, so, humingi talaga siya o binigyan mo siya ng siya kasi, driver siya ng somewhere, hindi foreigner, sabi na lang nating foreigner. Tapos, medyo siguro something yung parang freezer van. Tapos, nagtitinda ng, wag na nating banggitin kung ano man yung... Mga frozen foods, ganyan. Frozen foods, tapos may mga parang ganon. Hindi ka tanggap-tanggap. So, parang pagkari siguro natakot. Natakot naman si Cordapia. Ako yun. Hello sa'yo. May yung container, yung van na yun. Freezer van, may-ari foreigner. Tapos, nagdi-deliver sila ng pagkain somewhere sa Metro Manila. So, saan po siya natakot? Kayo? Kasi may mga binibentang illegal? Something. Hala? Doon. Something like
Hindi ba pwedeng hindi ka maano? Ganun. Sige nga po, ano yun? Ano yun? Like, kunwari, like mga cobra, ganon. Ahas? Hmm? Ah! Cobra. So, parang, hindi ko alam, DJ, kasi matagal na akong wala dyan sa Pinas kung legal ba yun. Ano po yun yung ahas po mismo, binibinta nila? Doon nila lalagay Oo, may mga parang mga Pilipino rin nagdi-deliver sa mga tao na yun, na boss niya. Boss daw niya. Tapos, dinideliver niya nila somewhere. So, buhay po yun. Buhay. Buhay po, oo. Siguro, kinakain or something. Yun. Okay. Hi sa mga viewers, sa mga bashers. Hello dyan. Okay. Tapos po, naging kayo, no? Minahal mo siya. Tapos, ano po yun? Ikaw nag-offer na kukuha ka ng big bike, ako magbabayad, gano'n? Yung sabi niya, umalis muna siya doon. Sa trabaho? Sa trabaho. Tapos sabi niya, wala siyang matira, wala siyang bahay. So, sabi ko, maghanap ka ng apartment. Diyan sa mga, doon Cavite. na nag-umpisa. Doon nag-umpisa yung kasi naawa ako, DJ. Okay. Siyempre, mahal mo, baka naman, siyempre, may pangarap din naman ako na makuha siya dito. Ayoko magka-record. Nadadalin mo sana sa dyan. Kasi binata po yung pakilala niya sa'yo, no? Binata, walang asawa. Binata po siya. Pero sabi niya may ex siya, pero matagal na silang wala. Okay. Pero hindi kasal. Hindi kasal. So, kumuha siya ng apartment. Tapos ikaw po yung nagbabayad doon. Binilihan mo siya ng aircon, mga gamit sa bahay. Aircon, unan, kumot, upuan, kaldero, timba, tabo, lalagyan na ng asin, bagoong, lahat. So, ikaw po nag-provide ng panggastos niya araw-araw. Pinadalhan mo ng pang-allowance. Tapos, binilhan mo pa ng big bike. Sabi niya, gusto niya maglalamove. Ay, pwede banggitin yun, DJ. Maglalamove siya, big bike gamitin? Wala akong alam, DJ. Wala akong alam Baka bayad doon sa lalamove. Kulang pa sa pambayad ng gasolina kasi ilan piston ring ng big bike. Parang kutsi na rin yan. Yung big bike ko nga, kung tutusin, parang kutsi rin yung gasolina niya. Oo. Paniwala naman ako, DJ. So, okay naman. So, okay naman yung transaction. So, tapos sabi niya, gusto kong mag-apply kasi magaling siyang driver. Oo. Nag-yellow cab driver siya dyan sa Naiya. Airport, Yung yellow driver, ewan taxi. ko kung anong pangalan. Yellow taxi. Tapos, napupuyat siya kasi humahabol siya sa boundary. Tapos, bigla siyang matutulog ng 3 araw. 4 na araw siyang natutulog. Doon mo napapansin? Doon mo napapansin na parang umiba na yung sa inyo. Nawawala siya na 3 araw. Nawawala siya, sabi niya. Pagod ako, matutulog mo na, sorry, hindi ko alam, sabi niya matutulog siya, DJ. Tapos, hindi na nagising. 3 araw na, hindi na nagigising. Tapos, magpaparamdam sa pang-apat na araw. Sabi niya, nakatulog daw siya kasi sobra siyang pagod, kasi sa paghahabol ng boundary. Sabi ko, boundary. Sabi ko, sige, sabi ko ganyan. Tapos mamaya, wala akong kinita, DJ. Wala daw siyang kinita, kulang pa sa boundary. Ako ngayon naabono ng pagkain. Diyos ko. Basya, wag niyo akong iba siya. Nagmahal lang. Pero, na-video call mo siya, nakakausap mo siya, ganun. Oo, DJ, pag hindi na siya natuloy sa Lalamove. So, nasa kanya na yung motor. Nag-driver na lang siya. Nakakausap ko siya, DJ, kahit may pasahero siya. Pero pag nauuwi siya, sandali ko na lang siyang nakakausap. Tapos sabi niya, antok na ako. Kasi talagang 24 hours siyang nagda-drive. Kung kailan pa siya nakakauwi na ng bahay, saka pa wala siyang time sa'yo. Okay. Parang lang ba siya. Tapos sabi ko, bakit ganun? Doon ka nagduda. Doon ako nagduda na parang kung kailan siya kumikita, saka siya lalong naging walang-wala.
Okay. So, tapos anong nangyari? Anong nangyari? Tapos one time, may message request ako. Aha. Hindi ko pinansin kasi hindi man ako nag-accept DJ na wala man ako maraming friends sa Facebook kundi mga kakilala, anak ng mga kaibigan, mga ganun lang. Tapos ilan na yon. Di, sabi ko, mabuksan nga. DJ, lumawantad sa akin yung picture. Picture ni? Dito pa yung picture. Ay, hindi pwede, no? Huwag na. Anong picture? Marites ako. Picture, DJ, nakasubad. Sino yun? Siya! Tapos nakakandong din ng... Naku, hindi tayo ma-rated SPG dito. Naka-restrict po tayo, no problem. Tapos, sige sino po yung nakakandong? Tapos, yung hita ng babae DJ, nakakandong talaga sa kanya. Wala ring saplot. My God. Gisay niya. Naka-picture po ba o video yung pinasa sa'yo? Picture DJ, parang yung lalaki parang pawis na kaside siya, parang nakaupo lang siya dito sa gilid ng kama, ganon. Tapos yung babae, siguro hindi niya alam, nagtitext yung lalaki eh. Siguro baka ako pa yung ka-text niya eh. Okay, kachat. Kachat siguro. Oo, kachat ka, tapos may kumakandong sa kanya, di niya alam na... Nakakandong. Siguro hindi niya alam, kinuhanan siya ng picture ng babae. Oy. Oo. Tapos, nagulat ako, DJ. Di, parang nablangko ba ako? Tapos, tinawagan ko siya. Aba, syempre, DJ, todo tanggi. Edited daw yun. Pinacheck ko dito sa kaibigan ko na IT dito sa US. Hindi daw edited yun. At saka, DJ, pati yung kuntsa ng, ano ba yun? Yung butonis ng shorts niya. Nakita ba? May edit mo ba? Okay. So, account ng babae yung nag-send sa'yo, nag-PM sa'yo? Ng picture? Dami account, DJ. Dami account. So, 3 account yun. Tapos, may warning ako doon na hindi mo ba alam na pineperahan ka lang, nasa akin siya sa ganito. Yung in-explain na sa akin ng babae na nagkikita pala sila, nagsasama, ganun. Nahuli din po siguro ng babae na ka-chat ka o ka-video call ka, kaya siguro pini-im ka, no? Ganun. Siguro. Kasi hiwalay naman sila, DJ, nung lumipat siya sa apartment. Mag-isa lang talaga siya. Siguro, akala nung babae may pera na siya kasi may big bike daw, big bike. Okay. Diyos mio. Siguro, nagka-interest yung babae. Kala niya siguro may pera. So, ibig sabihin po, yung ex niya, yung girl, ex niya po yun. Ka-live-in niya ng 11 years. Pero wala silang naging anak kasi medyo may edad na rin sila. Mas matanda pa sa akin yung babae dati. Siyempre, 11 years DJ, diba? Siyempre, may love din na ano doon, di ba? Opo. Kasi nagbalikan silang dalawa eh. Nagbalikan sila, tapos ginamit siguro ako na para makasurvive yung ganun. Kasi pandemic that time, kaya ganun talaga siguro nag-iisip siya paano kumita, no? Alam mo, hindi lang ikaw, mamaya ho, may kwento ako, hindi lang ikaw talaga yung nakaranas ng ganyan. Marami, ka-close ko pa. Yun na nga. So, yun na nga po, hindi ho siya nung napag-usapan po natin yun last time nung sumali ka, maya siya, nag-PM siya sa'yo after 2 days? Nag-PM after 2 days siguro. After 2 days nandito pa yung combo. Nangako naman siya, sabi ko, sige, ididemanda kita kapag sabi niya, wag naman, maawa ka naman sa akin. Sabi niya, bumagsak talaga ako. Sabi niya, iniwan din daw siya ng babae. Tapos ngayon, parang nagtitinda lang siya ng mga lugaw-lugaw. Oo. Lugaw-lugaw. Tapos as in wala na daw talaga siyang kita. As in halos hindi na daw niya mabuhay yung sarili niya. So naawa ka na naman? Ay hindi siya, DJ. Minura ko talaga siya. Bakit ba? Sabi ko, DJ, ganyan yung mga taong kinaawaan mo na. Inabuso ka pa. Sabi ko kasi, bakit mo ako sinaktan? Sabi ko, wala kang karapatan kasi hindi mo ako palaki. Sabi ko nga sa kanya eh. Oo. Tama. So, kaya yun. So,
maiba tayo. Kamusta naman po pala kayo nang nakausap niyo po dito? Jojo! Hello, OIC. Naging kayo po ba ni OIC? DJ, kumusta ka? Tulog siya ngayon. Ay, hanggang ngayon kayo pa. Oo, DJ, mabait siya. Ilang years na po kayo? DJ naman, 3 buwan pa lang mahigit. Okay. Pero DJ, sabi ko sa mga viewers dyan, huwag kayong tumingin sa panlabas na nyo. Kasi, ang panlabas na nyo, kumukupas yan. Correct. Mabait siya, DJ. Mabait siya. Hindi siya nagbago mula nung after nating nag-usap noon. Hindi naman namin yun pinatay. Tapos, naging okay yung namin, cycle ng pag-uusap namin. Okay naman. No money involved naman. Saka, mabait. Mabait siya. So, syempre, uwi na next year, DJ. Taga saan po yun si OIC? Sa Pampanga. Summer siya, diba? Tapos sa Pampanga siya naka-duty. Tapos ikaw, saan ka po dito sa Pilipinas? Sa Ordaneta, sa DJ. Malapit lang kayo. Kayo. Kung bababa ka ng Pampanga sa Clark. Sa Clark. Ayun. Yun na. Yun na. Yung mga anak mo, andyan din naman sa US ngayon, di ba? Oo, DJ, nandito tulog yung isa, sumama dito sa room ko. Pero sinabi ko na rin sa family ko, okay na rin sa family niya. So, sana hopefully naman na walang magbago. Kasi mabait siya, DJ. Yung sigurong hinahanap ng isang babae nasa kanya. Yung maalaga, marespeto. Andun. Kaya wag tayong mag-judge ng man yung itsura ng tao, kahit hindi gwapo, okay lang yun. Kasi may mga nag-comment doon, may mga basher, no? Daming basher. Di bali, at least magkakasundo kayo, di ba? Yun lang naman importante. DJ. Magkasundo, tsaka napaka down to earth niya. Tapos kahit, syempre na normal lang naman yung tampuhan, away. Hindi siya, marunong siyang magpakumbaba kahit na alam mo na, syempre, pag gusto mo ng binigyan siya ng tamang babae, di, syempre, lagi akong tama, DJ, please. Tulog ka lang dyan. Sige, mapanood niya po yan mamaya. No, maraming salamat, Ma'am Jobs, ha? Okay, DJ, salamat. Bye. See you soon. Sige. Bye-bye. Bye-bye. See you soon daw, sabi ni Ma'am. So, ibig sabihin, baka sasali pa siya sa susunod kung hindi umubra. Pero mabait daw si Sir, no? Si OIC. Lesson learned, no? Hindi lang si Ma'am Jobs yung nakaranas ng ganyan. Marami po dito tayo actually admin ko pa. Nasa ibang bansa, nasa US na rin. Hindi ko lang sasabihin kung anong pangalan. 2 sila. Nasa US. Oh no. May nakilala sila online dahil dito sa programa natin, no? Sa Wanted Sweetheart. Yun bang nagsusupport kasi sila, nagbibigay ng star. So alam po nila na sa US eh. Yung 2 na yon, yung admin ko. Ang nangyari, nagpakilala na pareho sila ng pareho. Yung mga nanliligaw sa kanila, nagpakilalang foreigner. Hindi lang 100,000 yung perang nabitawan, ha? Milyones. Nagpakilala na foreigner yung lalaki, mag-i-invest daw yung lalaki sa ganitong company, nagkinapos ng pera, ganito ganyan. Pinadalhan. Never pa ho nilang nakaka-video call, ganon. Kasi daw ganito yung company, bawal daw yung cellphone, bawal yung ganyan. Minsan walang signal. Naniwala sila kasi magaling magpaikot-ikot ng kwento yung lalaki. No? Mas camera. So, kami na po mismo nagsabi na wag na kayo magbibigay ng star dyan sa programa ko kasi masakit po yan sa mata ng mga scammer. During that time, no? Kasi pandemic talaga. 2022, kung di ko, yun na nga po, no? Di ko makalimutan, 2022 po yun nangyari sa kanila. Sabay pa talaga. Parehong nasa US.